Isa akong masamang tao, isa akong masamang tao. Sabi nila, ang isang larawan ay katumbas ng 1,000 salita, pero ang perpektong larawan ay hindi laging kung ano ang inaakala. Maging profesional kang sundalo at sabihin mo sa akin ngayon din kung ano talaga ang nangyari. Sa kwentong ito, ang tanging mga salitang kailangan mong marinig ay yung diretsyong nanggaling mismo sa bibig ng suspect. Hindi ko sinadyang saktan ng kahit sino. Ang parusa ay kamatayan. Ilabas mo pamilya mo. Bakit? Bakit ako? Patawagan kita ng abogado ko. Hindi ka panipaniwala. Labing-pitong taong gulang na si Daniel Ripian ay matagal nang naghahanap ng pag-ibig sa mga maling lalaki, gaya ng madalas gawin ng mga dalagang teenager. Mula pagkabata, ang buhay ni Daniel ay puno na ng trahedya. Bata pa lang siya nang mawalan ng ina at lola, kaya ginugol niya ang kabataan sa palipat-lipat ng tirahan na naging matatag na bahagi ng buhay niya. Sigaw ng tuwa. Sa taas na 5 talampakan at timbang na 100 libra, bihasa siya sa mga stunt sa ere, kaya siya ang perpektong flyer. Pero kahit gaano pa siya katagal sa ere, si Daniel ay naghahangad na mapunta sa mga bisig ng isang taong maaasahan niyang mananatili sa tabi niya. Isang taong ligtas. Noong Oktubre 2011, nakilala niya ang isang taong umaasa siyang magiging ganoon. 18 taong gulang si Skylar Nemitz at mas matanda siya. Nagtapos siya ng high school at sumali sa hukbong sandatahan. Nagsimula silang mag-date at pagkatapos lamang ng 3 buwan, nag-propose by Skylar. Kahit halos lahat ng tao sa buhay ni Daniel ay pinapayuhan siyang maghinay-hinay, pumayag pa rin siya. Noong Marso 2015 buwan pagkatapos makilala si Skylar, iniwan ni Daniel ang kanyang mga kaibigan at pagiging cheerleader. Ang dating tanging palagian sa buhay niya ay iniwan niya para sa bago niyang buhay bilang asawa. Pero tatagal lang ito ng mga 2 taon bago mangyari ang hindi inaasahan. Isang trahedyang aksidente na walang nakakita na darating maliban siguro sa kanyang asawa. Kailangan nating alamin kung saan ka eksaktong nakatayo, kung saan tumama ang bala, ang iyong asawa, at kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Hindi ito tumutugma sa pisikal na ebidensya sa ngayon. Ang trajectory... Anong klaseng kwento na ganito ang magtatagpo magkakatugma? Noong Oktubre 15, 2004 bumalik si Skylar Nemitz, 20 sa bahay nila ng asawa matapos ang 3 linggong pagsasanay sa battlefield. Ipinagdiwang niya ang pagbabalik sa bahay gamit ang baso ng Fireball at Red Bull. Halos hindi ako umiinom. Binigyan niya ako ng kaunting cinnamon at konti lang ang nainom ko. Parang siguro isang baso, ganito kalaki, ganito kataas. Parang karaniwang baso lang. Ganun lang karami. Nilagyan ko pa ng Red Bull yung natira dahil sobrang pagod ako. Pero ayokong matulog kasi gusto talaga kitang makausap. Naalala ko, ininom ko yun at yun lang talaga ang ininom ko. Kaya mula nung ika-26 ka nawala, kaya mga 3 linggo na. Kayong dalawa, 3 linggo nang hindi nagkikita. Umupo, kumain ng pizza at uminom ng kaunti. Umupo siya sa harap ng computer at nagtrabaho. Oh, Pagkatapos lumayo mula sa isa't isa ng 3 linggo, sinabi ko sa kanya, magtrabaho ka ng 1 oras or 2 kasi binabayaran ka naman doon. Sabi ko, sige, magtrabaho ka ng 1 oras or 2. Manonood ako ng pelikula, kakain at sasama sa aso ko. Na talagang gustong gusto ko, pinakamasarap na pagkain ko, hindi ako makaalis doon. Nasa opisina si Daniel, nanonood ng pelikula si Skylar sa sala. Sa isang punto, umalis si Daniel sa opisina papunta sa kwarto, kung saan niya itinatago ang custom na Armalite rifle, 15 na ibinigay sa kanya ni Skylar noong ika-19 niyang kaarawan. Kaya, pagpasok mo sa harapang pinto, nandun ang extrang kwarto na may computer at nandun din ang isa pang kwarto na may Kelly King bed lang namin. Itinatago niya ito sa kanyang side ng aparador. Nung wala ako, dun niya ito nilagay. Hindi ko alam, sa tingin ko nakalagay lang yun dun, sa side niya ng aparador. at pagkatapos, pero kinuha mo yun at dinala sa computer room. Hindi siya nagdala niyon sa computer room. O mga 30 minuto bago niya dalhin sa computer room, sinabi niyang, pwede mo bang itabi ito? Ilan ang mga baril na sinabi mong meron kayo sa bahay? Hindi akin ang mga iyon. O sige, ilan ba talaga? Gusto ko lang malaman kung ilang baril meron kayo sa apartment kahit hindi iyo ang mga iyon. 14. 14. Lumaki si Skylar na palaging may mga baril sa paligid at itinuturing siya ng marami bilang isang mahilig sa baril. Iba't ibang assault rifle, hunting rifle, handgun at shotgun ang meron siya. Nakatanggap siya ng pagsasanay militar sa paggamit ng mga rifle
at alam niya kung paano ito itinatago ng maayos. Sabi ni Skylar, sinusunod niya ang patakaran ng kanyang ina. Laging walang bala, laging nasa ligtas na lalagyan. Ibig sabihin ba lahat ng yun ay nakakandado sa isang ligtas na lalagyan? O paano? O laging nakakandado ang mga yon. So, safe there always. Hiwalay kong itinatago ang mga bala. Karaniwan siyang sumusunod sa patakaran. Pero nung ika-16 ng Oktubre, hindi niya ito ginawa. Kinuha niya ito sa kwarto at isinuksok. May asol na kumot sa ekstrang kwarto kung saan nasa kama ang computer. Doon niya ito nilagay at sinabing, "Hoy, pwede mo ba itong itabi?" Sige, Hindi ko masyadong inisip yun. Sabi ko lang, oo. Pagkalipas ng 30 minuto, naisip ko, hindi na pala kailangan. Itatabi ko na lang. Doon na bumalik si Skylar sa opisina, kinuha ang Armalite rifle. 15 at binaril ang kanyang asawa sa likod ng ulo ng malapitan. Pumasok ang bala sa likod ng kanyang bungo, lumabas sa kanyang muka at tumagos sa screen ng computer sa harap niya. Patay na ang asawa ko, Hindi tumawag ng pulis si Skylar, pero ibinalik niya ang rifle ni Daniel sa aparador. Samantala, isang kapitbahay ang tumawag sa siyam na isa-isa matapos makarinig ng putok at sigaw mula sa apartment ni Skylar. Dumating ang mga pulis at nakita nilang nakasandal ang ulo ni Daniel sa kanang balikat niya. Ang kanyang mga tala sa trabaho, na isinulat ilang minuto lang ang nakalipas, ay nasa mesa sa harap niya. May dugo na bumubuo ng lawa sa sahig sa ilalim niya. Pinusasan agad si Skylar at dinala sa likod ng patrol car. Hindi pa niya alam, pero ang inasal niya sa likod ng sasakyan ay magiging kilala sa masamang paraan sa mga armchair detective, behavioral analyst at mga investigador ng pagpatay. Masama akong tao. Sobrang sama ko. Ang nanay at tatay ko, sobrang dismayado ako sa sarili ko. Ayon kay Skylar, hindi niya sinadyang patayin ang kanyang asawa. Isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Bakit ako? Mahal na mahal ko ang aking asawa. Bakit ako? Mahal ko ang aking asawa at ang aking asawa. Mahal ko ang mga aso ko. Mahal ko ang lahat. Hindi sigurado ang mga pulis. Ang ganitong mga bagay, dapat nangyayari lang sa mga taong katulad ko at niya. Hindi, tama ka, hindi nga. Sige, pagkatapos ng sunog ng putok ng baril, sobrang natakot ako. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari. may 15 sandata ka sa bahay. Pamilyar ka naman sa mga sandata, di ba? Bata pa lang ako, nagpapaputok na ako ng baril, nagsimula ako nung 4 na taon ako. Buong buhay ko itong ginagawa at nanghuhuli rin ako ng hayop. Buong buhay. Kaya, Naintindihan mo ba paano sila gumagana? oo, naiintindihan ko. Hindi na bago kay Skylar ang magmay-ari at gumamit ng mga baril. Sa katunayan, ang kanyang pagsasanay sa militar ang dahilan kung bakit siya ay isang profesional. Tinuruan pa niya si Daniel bumaril at natutuwa siyang isama ito sa firing range. Kaya binilhan niya si Daniel ng Armalite rifle, 15 bilang regalo sa kaarawan. Pinakustomize pa niya ito gamit ang paboritong kulay ni Daniel, asul. Ang rifle ay para sana sa kasiyahan at protection. Kamakalan lang sa apartment complex namin. Pakiramdam ko talaga na parang magulo doon at hindi ako racist na tao. Sinasabi ko lang na medyo magulo talaga. And ayokong may mangyaring masama sa asawa ko. At nag-aalala ako, hindi ako nag-aalala na may gagawin siyang masama kasama ako. Nag-aalala ako na baka may gawin ng ibang tao sa kanya. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Kaya, Nag-aalala lang talaga ako sa kanya. Sa tingin ko yun talaga ang pinakadahilan ko. At sa tingin ko kaya ko siya masyadong na-miss. Sobrang nag-aalala lang talaga ako sa kanya. Parang nag-aalala lang talaga ako. Yung ideya na si Skylar na mahilig sa baril at may 2 taon ng pagsasanay at karanasan sa army ay magkakamali. Mahirap sa mga investigador maintindihan kung paano nagpaputok ng malakas na baril si Skylar ilang talampakan lang mula sa asawa niya. Alam kong nag-aalala ka. Mas matagal ko nang ginagawa ang trabahong ito kaysa edad mo, kaya yun ang ibig kong sabihin. Tama, pero 2 beses mo nang binago ang kwento mo mula nang umupo tayo. Gusto ko lang linawin ang iniisip ko. Hindi ako nagsisinungaling tungkol sa kahit ano dito. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka, Skylar. Baka dala lang ng galit mo, pero kailangan mong gawin ay bago ka magsalita ay makinig ka muna ng kaunti. Sige, ikaw ba ay direkta sa likod niya? Ako ay direkta sa likod niya at siya Nasa likod niya ako. Pumasok ako sa kwarto. Sabi ko, ay, ang cute mo. Kinuha ko ang ripple at malapit ko na itong i-clear. pumutok ito Hindi ko nga alam kung paano mag-isip nun. Ibig kong sabihin, hindi pa ako nagkaroon ng aksidenteng pagpapaputok kahit kailan sa firing range. Hindi pa talaga
At halos nawala ko siya pagkatapos kong umikot. At kinuha ko ang ripple at nasa kamay ko pa rin ang ripple at ako Tiningnan ko ang ripple at nagtanong kung ano yon. Napansin ko na wala pala itong magasin. Sabi ko malinaw na may bala sa chamber. Halata naman yon. Pumasok ako sa kwarto at sa kabilang kwarto nang makita ko ang nangyari. And hindi ko kaya, hindi ko talaga. Kinuha ko ang baril at itinapon ko ito sa aparador, sa aparador ng kwarto namin. Batay sa ebidensya ng dugo, mukhang bumaba si Skylar sa kusina matapos ang pamamaril. Ang dugo sa mga pader ng kainan ay nagpapahiwatig na maaaring sumilip si Skylar sa likod na pinto o baka lumabas pa siya. Ang hindi niya ginawa ay ang tumawag ng tulong. Hindi ko alam ang gagawin ko, parang Tinawagan mo ba agad ang siyam na isang-isang? hindi, nung nangyari yun, literal na agad-agad pagkatapos mangyari, parang may usok pa sa hangin. At yung kapitbahay ko, sa tingin ko, nasa militar din siya. Kumatok siya sa pinto at agad-agad, umupo lang siya doon ng ilang segundo lang. Kasi parang hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari, sabi niya. Sa tingin ko, sabi niya, narinig ko ang putok tapos ayos ka. Anong nangyayari? At sinabi ko sa kanya, hindi ito ayos. Sabi ko, hindi ito ayos. Sa tingin ko ang asawa ko. Sabi ko, nasaktan ang asawa ko. At sinabi niya, ayos lang ba siya? At sinabi ko, hindi, sa tingin ko wala na siya, Kasi nung nakita ko siya, ang katawan niya, hindi siya gumagalaw. Hindi siya gumagalaw. And tinawag ko ang pangalan niya ng mga 20 beses pero hindi siya gumalaw. At nilapitan ko siya at hinawakan, sinubukan ko siyang yakapin. Pero hindi yun maaaring totoo. Kung sinubukan ni Skylar na yakapin si Daniel o hawakan siya sa kahit anong paraan, siguradong mas marami siyang dugo sa katawan. Ang dami ng dugo sa sahig at sandalan ng upuan ni Daniel ang patunay niyan. May kaunting tila talsik ng dugo sa kanyang damit. Ang kanyang muka, mga braso at kamay, mga bahagi ng katawan na malamang na nadikit sa dugo kung siya ay yumakap. Malinis si Daniel. Sinubukan kong yakapin siya at tinatawag ko ang kanyang pangalan pero walang nangyari. Naalala ko na hinawakan ko siya at inilapit ko ang kanyang mukha sa aking mata at sinabi ko, Daniel, 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 Daniel. At Hindi ko alam kung bakit, hindi ko magawa, hindi ko kayang umiyak. Naalala ko, naisip ko sa sarili ko, ang sama-sama kong tao, hindi ko kaya ang sama-sama kong tao. Hindi man lang ako umiiyak and sinasabi ko lang sa sarili ko, masama ako. Napansin ng mga investigador na mas nakatuon si Skylar sa sarili niyang reaksyon kaysa sa pagkamatay ni Daniel na tila kakaiba. Para sa isang paulit-ulit na nagsasabing mahal niya ang kanyang asawa, ang kanyang kilos ay kasing kahina-hinala ng mga pisikal na ebidensya. At nagsimula na ang kanyang kakaibang kilos bago pa man siya dumating sa istasyon. Bakit ako? Sobrang mahal ko ang asawa ko. Bakit ako? Mahal ko ang asawa ko, pati mga aso ko. Mahal ko ang lahat, lalo ang asawa ko. Siya ang lahat sa akin. Hoy, hoy. Diyoso, Kailangan kong malaman ang tungkol sa asawa ko. Sige, ipapaalam namin sa'yo habang may nalalaman kami, okay? Hindi sapat ang kahina-hinalang kilos para masabing hindi aksidente ang pamamaril, ayon kay Skylar. Sinusuri ng mga crime scene technician, forensic expert at firearms examiner ang ebidensya at natuklasan nilang hindi tugma ang kwento ni Skylar. Kapag hindi totoo ang kwento mo at narinig mo uli, binabago mo ito kapag may nabanggit kami. Simula pa lang sa isa sa mga unang detalye, sinabi niya sa mga investigador na nanonood siya ng pelikula bago siya pumasok sa opisina para kunin ang ripple ni Daniel. Sige, may sumisigaw ba sa loob bago nangyari ang putok ng baril? Malakas ba television parang may narinig kaming sigawan? Yung pelikula, nasa AMC ako, pinapanood ko yung government issue Jane, malakas yun, at siguro nasa 40 yung volume nun.
At habang maganda yun, malamang tumutugtog pa rin ngayon. Ginagawa ko pa. Pero nang nagsimulang kumuha ng litrato ang mga crime scene technician sa apartment, hindi na naka-on ang pelikula. At hindi naka-tune sa AMC ang television gaya ng sinabi ni Skylar. Naka-tune ito sa Fox News. Kaunti lang ang ebidensya na sina Skylar o Daniel ay nagtagal sa sala. Walang pagkain, inumin, plato, napkin, o baso sa lugar na sinabi ni Skylar na kumakain siya ng pizza. Ang mga kumot ay nakatiklop sa isa sa mga sofa. Ang tanging mga bagay na tila wala sa ayos ay ang pitaka ni Daniel at ang laman nito. At isang piraso ng papel na may ilang pangalan na nakasulat. Maaaring may kinalaman ito sa trabaho ni Daniel. Umasa ang mga investigador sa forensic para malaman ang nangyari sa kanya. At ang mga pagsusuri ay hindi sumusuporta sa bersyon ng mga pangyayari ni Skylar, lalo na kapag isinasaalang-alang nila ang paraan ng kanyang pagsasalaysay. Hawak niya ang rifle nang pumutok ito. Kaya naalala ko kung paano ito pumutok. Ako mismo ang nakatama nito sa sarili ko. Nasa gatilyo ba ang daliri mo? Hindi ko matandaan kung nandoon ako. Sa tingin ko hindi. Hindi mo iniisip na nandoon dahil ayaw mong nandoon or dahil sa... Siguro dahil ayaw ko na ganun nga, maaring ganun nga, kahit ayaw ko. Nagkamali ako. Ang trajectory ng bala na yon ay hindi tugma mula sa pasukan hanggang sa labasan ng sugat. Hindi ito tumutugma sa sinabi mo sa amin. Sige, gusto ko. Na siguraduhin kung ano ang sinasabi ay hindi tugma sa sinabi mo sa amin. Kaya ang gusto kong gawin mo ay siguraduhin mong tama ang sinasabi mo sa akin. Kung nakita mo, yon, Ikaw ay isang baril na tao, para isa kang taga-puwersa ng baril, kaya mong bumuo ng Armalite rifle. Akala ko nasa hita ko nung pinaikot ko, pero baka nasa dibdib or balikat ko pala. Hindi ko alam, natatandaan ko na pumutok yung bala, alam ko. Kapag tinititigan mo ako ng ganyan, parang hindi ako. Umupo lang tayo at siguraduhin. Dumaan na tayo sa iba't ibang bagay, nasa hita, dibdib. Ngayon baka balikat mo na. Hindi nakalagay ang daliri mo sa gatilyo, ikaw at ako. Alam natin na hindi puputok ang baril kung wala ang daliri mo roon. Hindi, sinabi mo sa akin. tama, kailangan may humila ng gatilyo para pumutok ang baril, di ba? Hindi palagi, sabi ko narinig ko nang sinusubukang alisin ako, lalo na kung papatamaan mo ang balangkas. Kung tatamaan mo ng sobrang lakas, Narinig ko na silang umaalis. Kailangan mas matigas pa kaysa hita. O ilagay mo sa ilalim ng semento, tama ba? hindi lang basta puputok mula sa iyo at tama sa balikat mo, tama ba? Hindi ko alam. Kunin mo. Sinabi ko sa iyo tungkol sa hindi nga alam. Makinig ka lang sa akin sandali. Sige, gusto ko mag-focus ka dito kasi kapag nagsalita ako, binabago mo agad ang usapan. Kaya gusto kong pag-isipan mo to. Nang mabuti. Nasa balikat mo ba talaga ang baril at nakalagay ba ang daliri mo sa gatilyo? Oh, ikaw ba ang naglagay at gumawa nito ng ganito? Hindi ako tumitingin sa paningin, sigurado ako. Hindi ko sinasabing tinutok mo ito. Alam mo na kung paano mo hawakan ng baril ng ganito, di ba? Oo. May bala na yun, di ba? Kaya, ibig kong sabihin, pwede bang iyon ang naging... Paano mo ginagawa yon? Naalala mo ba kung dito sa taas o sa baba mo ito ginagawa? Sa tingin ko nasa balikat ko yun. Nasa balikat mo, sige. Alam ko na wala ang magasin sa baril. Wala ang magasin sa baril. Well, wala nga. May putang inang bala sa chamber, halata naman. At ito ay... Inaatake mo ako gamit ito. Hindi kita inaatake, pare. Gusto ko lang maintindihan kung bakit. Sa pagitan ng malinis na crime scene at pabago-bagong kwento ni Skylar, naniniwala ang mga investigador na itinatago niya ang totoong nangyari. Kung talagang galit ka lang at itinapat mo ang baril at pinaputok mo ito dahil sa bugso ng damdamin o galit, ibang usapan yon. Kung professional kang sundalo tapos nagsinungaling ka sa akin, ibang usapan na yon. Dalawang kategorya ang lagay mo dyan. Isang tao na nagkaroon ng isang iglap ng pagkakamali o galit kumpara sa isang tao na planadong mamamatay tao. At gusto kong malaman kung alin ka sa dalawa. Hindi ako mamamatay tao. Sige, ito ang katotohanan ng buhay. Anak, si Skylar, ang asawa mo ay wala na. Gusto ko lang malaman kung sinadya mong barilin siya sa likod ng ulo or aksidente lang ito. Kung talagang galit ka, sinasabi mong lintik naman. Hawak mo ang baril, 5 talampakan ang layo mo, pinutok mo, tapos mo lang nasabi, ay putang ina, anong nagawa ko? Ako tukon palaman ko ano ang nangyari. Sa tingin ko halos sigurado ako tungkol sa baril. Okay, sa palagay ko. Nasa gitna ng dibdib ko o balikat ko. Mataas ang tama. Okay, ang kamay ko. Maaring ganun nga. Hindi ko matandaan kung ganun nga. Yun ang problema. Hindi ko talaga maalala. Sa tingin ko ikaw, okay. Sa tingin ko siya ay malamang nasa putang ina nasa gatilyo yon. Kasi napatagkol ako Naglaro ka ba ng baril tapos bigla mo lang hinugot mo ang magasin? At pinindot mo kasi akala mo magkiklik lang pero pumutok pala. Yun ba ang pinagkaiba? Yun ba ang pinag-uusapan natin? Oo, pumotok na nga.
Isang bersyon ng kwento na baka mas hindi pa kapanipaniwala kaysa sa mga nauna. Dahil ayon sa sariling pahayag ni Skyler, mahigit 16 na taon na siyang nagpapaputok at naglilinis ng mga baril. Ano man ang ginawa ko, kinuha ko ang bala, hawak ang rifle, pinindot ko ang gatilyo at pumutok ito. Tinamaan nito ang ulo ng asawa ko sa likod at napatay siya. Oh, tama ka, Skylar. Bakit? Bakit ano? Bakit mo ito ginawa? Itinutok sa ulo niya at pinindot ang gatilyo, hindi ko alam. Hindi ko... Patakaran sa baril. Lahat ng baril, laging may bala sa loob. Alam ko. Paano umikot ang isip mo mula sa pagtutok ng baril sa ulo niya hanggang sa pagkalabit ng gatilyo? Sinabi mong sinadya mong itutok sa ulo niya at hindi ko yun napansin dito sa kwartong ito. At nasa video ito na sinasabi mong sinadya mong itutok ang rifle sa ulo niya. Hindi ko sinadya, napunta lang talaga sa direksyon niya at di ko rin nakita kung saan nakatutok. Alam kong nasa likod niya ako, nakaupo siya sa mesa at doon din nakaturo ang replay. Di ako nag-isip noon, basta ginawa ko. Mabilis akong nag-react, kinuha at nilinis ang replay, hinawakan tapos pumutok. At hindi ko sinadya. Tigil muna tayo dyan, Bam, pumutok. Inakbayan mo ang baril, itinapat sa likod ng ulo ng asawa mo at pinutok at namatay siya. Hindi yun ang pakay ko, bakit ko gagawin yun? Hindi ko alam kung bakit mo gagawin yun. Kaya nga tinatanong kita, kaya tayo nandito sa interview room na ito, kaya tayo nag-uusap. Hindi sinabi ni Skylar sa mga investigador kung bakit niya itinapat ang Armalite rifle 15 sa likod ng ulo ni Daniel. Sa halip, nagtanong siya kung maaari niyang ipakita kung paano niya ginawa iyon. Nandito mismo ang kama, kinuha ko ang baril, binuhat ko ang baril, ginawa ko ito ng ganito. Tinanggal ko ang magazine, nilagay sa kama, nilagay sa apoy, pinindot ang gatilyo at pumutok. At nasa balikat ko ito, nasa dibdib ko ito, medyo mataas, mga dito banda. Hindi ko alam kung bakit inisip kong nasa hita ko ito, pero yun lang. Hindi mo naman talaga inisip na nasa hita mo yon. Gusto mo lang gawing maganda ang kwento? Skylar, hindi ako tanga at ayokong tratuhin na ganon. Ayon sa mga kaibigan at mahal sa buhay ni Daniel, hindi na bago kay Skylar ang mga pagtatalo kung saan sinusubukan niyang kontrolin ang kwento. Sa isang Facebook page na tinatawag na Hustisya para kay Daniel, Ripian, pamilya ni Daniel at iba pang nakakakilala sa kanya ay nag-akusa na maaaring naging mapang-abuso ang relasyon niya kay Skylar. Ayon sa isang miyembro, mula simula ng relasyon, pinigilan na ni Skylar si Daniel sa pakikipagkita sa mga kaibigan. Ayon sa isa pang miyembro hindi niya nakita si Skylar na controlling. Pero napansin niya na may kakaiba sa kanilang apartment. Walang palatandaan na talagang nakatira doon si Daniel. Baril, mga magazine, alak at 15 armas ang may pwesto sa bahay. Pero pagdating sa mga bagay na maaaring kinagigiliwan ni Daniel tulad ng sining o dekorasyon sa bahay, mukhang kapos sa pera. Isa sa mga katrabaho ni Daniel ang nagsabing kailangan pa niyang humingi ng permiso kay Skylar bago bumili ng kahit ano. Pero mukhang ayos lang kay Skylar na magtabi ng pera para sa mas maraming baril. Pakinggan mo ako, Skylar, umupo ka dyan, bahay ko to. Itinutok mo ang baril sa balikat mo, pinindot ang gatilyo habang nakatutok sa likod ng ulo ng asawa mo at pinatay siya. Isa iyong trahedya, isa iyong napakalaking trahedya. Ang pinakamalaking alalahanin ko ngayon ay kung aksidente ba talaga ang trahedyang ito o sinadya mong barilin ang asawa mo. At yan ang aalamin natin. Sasabihin ko agad sa'yo kung may makita akong sulat o bagay na nagpapakita ng relasyon niya sa iba, hindi ito maganda. Tama na, huwag kang magsalita. Alam ko na sa simula pa lang, huwag mo akong lokohin pare. 25 taon ko na itong trabaho. Araw-araw akong niloloko ng mga tao. Para akong human lie detector test. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Alam ng investigador na may mas malalim pang kwento dahil may mahalagang detalye na hindi pa nababanggit ni Schuyler. Ang manang years pagkatapos. Bakit ka lalabas? Nabanggit ko na lumabas ka at sinabi mo sa kapitbahay na naglilinis siya ng baril na pangaso, pati 2 pahayag mo. Hindi ko sinabing may nililinis siya. 2 pahayag sa iyong kapitbahay. Sinabi nila ito sa mismong lugar at bumaba sila dito sa isang kwarto na katulad nito at sinabi rin ang parehong bagay. Tinatakpan mo ba ang mga pagkakamali? Hindi, ako ang gumagawa, hindi siya naglilinis. Nasa IMAX siya sa Granite Rec kung saan man yung trabaho niya. Okay? Hindi siya naglilinis ng kahit ano, hindi rin ako naglilinis ng kahit ano. Tumayo ako mula sa sofa kung saan ako nanonood ng television. Kinuha ko yung baril, inunload ko at tinanggal ang magazine para ilagay sa ligtas na lugar. Mukhang may bala pa sa chamber kahit hindi ko nilagyan ng bala yung baril na yon.
Ang dugo sa likurang pinto ay sumusuporta sa saksi kahit tinatanggi ni Skyler. At sa masusing pagsisiyasat ng apartment, natuklasan na hindi lang ang baril ang tanging pisikal na ebidensyang maaaring tinangkang itago ni Skyler. Hindi ko ito inaasahan, pero nung bumaba ako, nung dumating siya, sinundo niya ako, mukhang isa sa mga kaibigan niya. Tinanong niya ang isa sa mga kaibigan niya. Binigyan niya ako ng alak pero halos hindi ko naman ito nainom. Hindi talaga ako umiinom ng marami, halos hindi talaga. At binigyan niya rin ako ng kanela. Natagpo ang walang laman sa labas ng apartment ang mga bote ng alak na binili ni Daniel para sa pagbabalik ni Skyler. Pagkatapos barilin si Daniel, itinapon ni Skyler ang mga iyon mula sa balkonahe ng apartment. Isa pa, matapos marinig ng kapitbahay ang putok ng baril, narinig din nila ang pagbaha at 2 ulit na pag-flash ng inidoro mula sa inyong apartment. Ano ang pina-flash mo? Yung alak na meron ako, siya ang nagbigay sa akin ng fireball na yun. Talagang nag-aalala lang ako. Hindi ko alam kung bakit. Talagang nag-aalala ako, nangyari na lang. Bakit mo itinatapon ang alak? Ano? Bakit ikaw ang alak? Dahil hindi pa ako 21 at natakot lang talaga ako. Patay na ang asawa mo dahil sa tama ng bala sa ulo pero ang iniisip mo ay misdemeanor ticket? Oo. Parang tinatakpan mo lang. Tinatakpan mo, sinusubukan mong hindi ito magmukhang masama para sa'yo. Tama ba? Kaya nakuha rin natin sa wakas na ang sandata ay nasa balikat mo at ikaw ang pumutok. Sige, tapos pinaapoy mo ang fireball. Oh, hindi. Yun nga. Oh, umalis ako. Nakita ko yun. Sobrang natakot ako. Ayokong hawakan ng asawa ko dahil sobrang takot ko. Natakot ako. Nasaktan siya. Alam ko, sige, nilapitan ko siya, hindi ko siya hinawakan. Nasaktan siya, pare. Nagtataka ang mga investigador kung talagang gusto ni Skyler na masaktan si Daniel, lalo na kung siya rin ay nasaktan. Sa text no at panayam, nalaman ng pulisya na nakipag-hangout si Daniel sa high school friend na si Jeremy habang wala si Skyler sa training. Maaaring selos ba ang naging motibo sa pagkamatay ni Daniel? Ipinapakita ng mga text message sa pagitan ng mag-asawa na kamakailan lang ay inakusahan ni Skyler si Daniel na lumabas ng date kasama si Jeremy. Sinabi ni Daniel na hindi yun totoo. Naniniwala ang mga investigador na binaril ni Skyler si Daniel dahil sa labis na selos, isang galit na biglang sumabog. Sinabi ni Skyler sa mga investigador na hindi siya umiinom tungkol sa mga bote ng alak na tinangkang itapon. Pero mukhang hindi naman pala totoo yon. Gusto ni Skyler na may nakahandang alak pag uwi niya mula sa pagsasanay. Pero hindi pa siya 21 kaya nakiusap siya sa isang kaibigan na bilhin ito para sa kanya. Sa huling sandali, umatras ang kaibigan kaya si Daniel ang nagtanong kay Jeremy na bilhin ang mga bote. Naniniwala ang mga investigador na nang malaman ni Skyler si Jeremy ang bumili ng alak. Sinigurado niyang iyon na ang huling beses na makikita siya ni Daniel. Maaaring nasa matinding galit ka noon, kaya mo naputok ang baril at napatay siya dahil galit na galit ka. Pero karapatan niyang malaman, karapatan din nating malaman ang sagot para sa kanyang alaala. Karapat dapat siya doon. Kaya sabihin mo sa akin, bakit mo tinutukan ng baril ang likod ng ulo ng asawa mo? Sabihin mo lang ang totoo, huwag mo akong lokohin. Lalaki sa lalaki, bakit nga ba? Hindi ko napansin kung saan ko itinutok ang baril. Nandiyan ka lang, akala mo tanga si Tabachoy at niloloko ko siya. Wala akong problema sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyong ginagawa ko dahil hindi ko naman yon ginagawa. Wala akong problema. Kasi hindi makatuwiran ang kwento mo, may malaking puwang sa kwento mo. Detalyado ka mula simula hanggang dulo kaya kinailangan ka naming kausapin ng 2-5 oras. Para mapagtanto mong mas matalino kami kaysa sa iniisip mo at nagdala ka ng sandata dahil hindi tumugma ang direksyon ng tunog na yon. Kaya agad mong binago ang kwento. Mga 8 na itong beses na ginawa mo yan. Pinapakita nito na may taong kumilos dahil sa galit. Kumilos ka rin dahil sa galit. Binaril mo ang asawa mo sa likod ng ulo. Pagkatapos na pagtanto mong Diyos ko permanente na ito. Gaano ako katanga para gawin ito? Ngayon, ano ang gagawin ko para maitago ito? Ano ang maiisip kong paraan? Yun ang sinasabi nito sa akin. Sinuri ng tagasuri ng forensic ang Armalite rifle. 15 na ginamit kay Daniel sa drop test at natuklasang perpekto ang kondisyon nito. Natuklasan din sa isang pagsusuri ng trigger pull na gumagana ang baril ayon sa disenyo ng gumawa. Ibig sabihin, hindi ito puputok kung walang humila ng gatilyo. Hindi ko ginawa. Dahil sa pagsusuri ng baril, pisikal na ebidensya,
At pag-amin ni Scaler na hinila niya ang gatilyo, kinasuhan ng first-degree murder si Scaler Nemetz, 20 taong gulang ng mga investigador ng koma. Ang nanay ni Nemetz, si Danet Heller, na matatag na ipinagtatanggol ang kanyang anak, ay kumuha ng malakas na legal na kuponan para kay Scaler. Ginastos ni Heller ang ipon at nangutang para mapiyansahan si Scaler noong Oktubre 31, 2014. Noong Enero 2016 nagsimula ang paglilitis kay Scaler. 16 na araw mula nang magsimula ang paglilitis. Noong Pebrero 11 tumestigo si Scaler. Nakita mo ba ang putok ng baril? Nakita ko ang putok ng baril. Saan mo ito nakita? Nakita ko ito sa likod ng kanyang ulo. Alam mo bang patay na siya? Alam kong patay na siya. 1 taon at kalahati matapos mamatay si Daniel, tinanong siya ng prosekusyon tungkol sa magkaibang kwento at mga detalye na hindi niya nabanggit. Si Scaler ay mukhang walang emosyon. Nabanggit mong pumutok ang baril nang ipukpok mo sa hita mo. Naalala mo ba yon? Oo, habang nilinaw ko ito sa'yo. Naalala mo ba yon, Ginong Nimitz? Naalala kong sinabi ko yon. Opo, sir. Sinabi mo nga yon, tama? Sinabi ko yon kasi napanood ko yung video ko kahapon. Pagkatapos ikinuwento mo ang mga nangyari pero wala kang sinabi. Sa unang pagsasalaysay na yon na nagbukas ng tanong kung ano ang nangyari tungkol sa pagkuha ng mga bote na yon, tama ba? Oo, sa pagkakaalala ko, sir. Hindi ibig sabihin noon na hinusgahan siyang nagkasala. Noong Marso 3, binasa ng hukom ang hatol. Napatunayang walang sala si Scaler Nemetz sa kasong first-degree murder. Sa halip na patunayan ng hurado na siya ay nagkasala sa mas magaan na kasong first-degree manslaughter sa pagkakabaril at pagkamatay ni Daniel. Si Scaler ay hinatulan ng 8 taon at kalahati para sa pagpatay kay Daniel at karagdagang 5 taon para sa paggamit ng baril sa paggawa ng krimen. Sa kabuuan, si Scaler Nemetz ay magsisilbi ng 13 at kalahating taon sa pagkakakulong. Noong 2018, nagsampa ng apela si Scaler na nagsasabing kulang ang ebidensya upang patunayan na siya ay armado nga. Hinihiling din niyang makuha ang kredito sa panahong nabilanggo na siya. Noong 2020, nag-apela ulit si Scaler, iginiit na hindi isinasaalang-alang ng korte ang kanyang kabataan sa hatol. 20 taong gulang si Scaler nang mahatulan siya ng homicide. Tinanggihan ng estado ng Washington ang apela, ngunit binigyan si Scaler ng kredito sa kanyang pagkakakulong. Si Scaler Nemetz, 31, ay kasalukuyang nakakulong sa Coyote Ridge Correction Center. Ang pinakamaagang petsa ng kanyang paglaya ay sa 2028, kung kailan siya ay 34 na taong gulang na. Para sa Law and Crime Investigates, ako si Kristen Thorne.